So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, itong matandang walang pinagkatandaan na si Chavit Singson, di ba? Mayroon siyang expose. At natawa po ako sa expose niya, no? Kasi na-content ko na to. Nung election pa, na totoo lang. Na-content ko na to. So, sabi ni Chavit Singson, Chavit Singson inungkat ang plunder case ni President Bongbong Marcos. Okay. So, tuwan-tuwa yung mga DDS dito. Tuwan-tuwa yung mga anti-Marcos dito kasi meron silang bagong kakampi, si Chavit. No? Ngayon, dinadamay ngayon ni Chavit, si PBBM, dun po, sa PDAP, ni Napoles. Oo. So, actually, totoo naman na merong kaso. Pero, misleading po si Chavit Singson dito. Mukhang hindi niya po binasa yung mismong article na pinakita niya. Basahin mo kasi. No, ang pakiramdam kasi po ni Chavit Singson, mga kababayan, hanggang ngayon, naniniwala pa rin sa kanya yung mga tao. Kung anumang magic ang ginawa niya nung panahon nga po ni Gloria, no, nung napatanggal nga nila sa ERAP, akala niya magagawa niya ulit ito ngayon. Di ba? Hindi naman na ganun katanga yung mga tao ngayon. Dati kasi mga kababayan, no, hawak po ng mainstream media yung narrative ng diskusyon ng politika. Actually, totoo yun. Nung panahon nga po ni ERAP, nung papunta na nga po sa impeachment, kitang-kita po natin yung pagiging bias ng media nun ng mainstream media . Wala kasing social media nun. 'Di ba? Yung boses nating mga Pilipino nun, wala tayong platform. Ngayon po kasi mga kababayan, lahat po ng tao pwede magsalita na ngayon. Gamit pa yung social media. Di ba? So ngayon, ayun ko ba kay Chavit? Na nga rin to, no? Ito. Baka copyright tayo ng mga staff ni Chavit, so ulitan natin yung video. Baka copyright tayo Yan. So tingnan nyo to, ha? Babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko nadala yung papel dito. Sa susunod. Mali na kagad. Tingnan niyo to, ha? Ang tanga ni Chavit, Tingnan niyo natin yung sabi niya, okay. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Babanatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Sabi ni Chavit, dapat kasi may script ka dapat. Kung magsasalita ka, dapat may script ka. Sabi ni Chavit, kung babanatan niyo ako ng kasinungalingan, babanatan ko rin kayo ng doble. Dobleng ano? Dobleng kasinungalingan din. Dapat ayusin mo. Ayusin mo script mo. Dapat ang sinabi mo dito, kung babanatan niyo ako ng kasinungalingan, babanatan ko kayo ng dobleng katotohanan. Ganun dapat. Simula pa lang, bobo na Paano naging well, actually kung tutusin, no, malamang garapal lang siya kasi hindi naman siya ganun kabobo. Kasi kung bobo yan, hindi naman magiging mayaman yan Di ba? Pero, natin, sige. Sinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang, ang presidente, may kaso na, yung Napoles, dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga yun. Ano nangyari sa demanda? Ang tanong, ano nangyari sa demanda? Ha? Sino nagdemanda? Ano nangyari sa demanda? Actually, ako nakademanda ako ngayon, sa totoo lang. May cyber libel ako ngayon. Hindi, natago-tago ko to. May cyber libel akong kaso ngayon. Sige. Hindi ko lang nadala. Sino ba? Hindi lang ako. Ang alam ko, si Mima meron din. Si Ballpoint meron din. Ewan ko lang si Chris, di namin pinag-uusapan yung kaso namin Kasi inintay namin yung subpoena namin. Pero alam po namin, may kaso po sa amin sa Bulacan. May kaso po, may nag-file ng kaso sa amin sa Bulacan, cyber libel. So, hindi na namin sabihin kung sino. So, hinihintay namin yung subpoena namin.
Matagal na yun, ilang linggo na. 2 weeks na ata namin nabalitaan, 2 weeks or 3 weeks na. Wala pa rin sa Pina. Di lang namin alam kung nabasura na yan o baka uhulihin na lang ata kami. Baka makita nyo na lang kami tatlo nakaganon na kami. Tingnan natin. Sige, sige. Yun ang on record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro sali-salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo. Yeah, Sinong may kaso? Nademanda si Senator Bongbong Marcos. Panahon din na Pores, kasama siya ron. Hindi si Joel. Hindi si Joel. Sakto lang po, cyber libel po, pero hindi si Joel nagdemanda sa amin. O, babae. Oo. Sabi ko to, hindi ko sinasabi to dahil lang sa kasinungalingan mo, sasabihin ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto. Oh. Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ayan so tingnan natin to Ito yung ano niya eh. Yan, so ito yung pinapakita niya, no? Report from Inquirer. Ayan yan ayan yan. So may ebidensya siya. Di ba may ebidensya siya? Oo. Sige. Ayan ang naka-record. Madam Spokesperson. Ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Ito. Girl! Ay! Girl! Naku, tingnan mo to, girl. Diyos ko na yan. Tingnan mo ito eh. Di ba? May kasulo. May kasulo yung ano mo, yung amo ni Tay. Oh. Bongbong Marcos sued for plunder. Plunder filed versus Bongbong Marcos over 205 pork barrel scam. Tapos, Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to, pero girl, ikaw nag-umpisa. Girls! Girls! Ikaw talaga nagsimula ni Tay. Naku, girl! So ngayon, meron siya pinakitang article from the Inquirer. Okay, so puntahan natin yan. Tingnan nyo naman to. Dapat yung ayos-ayos naman sana, no? So yun daw yung naka-record. Naka-record. Saan? Sa Inquirer. Hindi naman binasa. Ayan sabi dito. Ito yun eh. Ito yung pinakita niya eh. Di ba? Hindi pa rin siya ready niyan, sabi niya. Pero, sabi niya dito. Wait lang. Okay. So sabi dito, Bongbong Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Okay. So kailan ba nangyari yung pork barrel? Nagsimula yung 2013, di ba? Tama, no? 2013. Tapos, mga 2014 ata, nagkaroon na ng kasuhan. 2014, 15, ganyan, no? Wala kasing date. Nakalagay kasi dito, 10 years ago lang eh. Sabi dito, tingnan nyo rallies from the ibalik ang bilyones ng mamamayan, IBBM. IBBM ito eh. No? On Wednesday, stage a protest action in front of Ombudsman before filing a plunder complaint against Senator Bongbong Marcos over his alleged role in the pork barrel scam. Yan So, unang mga kababayan, sino nag-file ng kaso? Hindi po Ombudsman. Ang nag-file na po ng kaso, IBBM. No, mga ano to eh, mga militanteng grupo po ito na anti-Marcos, na mga pawok. Ang alam ko kasama si Sara Ilago dito, pagkakaalam ko si Sara Ilago kasama diyan eh. 'Di ba? And that was 10 years ago. Iba pa yung narrative noon, 'di ba? So, a group of young petitioners. Ito Chabit, ito yung ano mo, ito yung pinakita mo eh. Ang problema kasi sa'yo, hindi mo binasa ng buo. Petition pa lang pala yun. A group of young petitioners dressed in red bow ties trooped to the Ombudsman on Wednesday to file a plunder and graft complaint against vice presidential candidate. So wala pang kaso. Complaint pa lang. Senator Bongbong Marcos over his alleged role in the pork barrel scam. Ibalik ang bilyones ng mamamayan. An alliance of youth organization accused Marcos of funneling 205 million. So ano nangyari sa kaso? Wala. Kasi in the first place, mga kababayan, ito
Ganito kasi yung mga kababayan eh. Para po makasuhan po kasi yung isang government officials, ang magkakaso po dito, ombudsman. Ipa-file yung kaso sa Sandigan Bayan. Ganun po yun. So, nangyari po dito, nag-file ng petisyon itong IBBM para kasuhan ng ombudsman si PBBM sa Sandigan Bayan. So, hanggang filing lang po, hanggang complaint lang po, hindi po nag-proceed yung kaso. Nakasuhan ba si PBBM? Manag-file lang po ng kaso pero hindi natuloy. Kasi parang ganito yan eh. Para maliwanagan tayo, Chabit. Sino ba advisor mo? Tanga din ang advisor mo eh. Tanga mo rin, naniwala ka kasi. Ito, tinan nyo to to file a petition, complaint with the Office of the Ombudsman, you must submit a verified complaint. So ito na nga pa ginawa ng IBBM. Supporting documents and evidence and verified certificate of non-forum shopping. Diba? You will also need to provide the required number of copies of each. So yan na. So ito na yung pag-file ng case. Tapos ito na yung nangyari. Verified complaint affidavit, ito na nga yung nangyari. Supporting document, nangyari na rin po yan. So ito na po yon. So ang ending yan, isasabit na po yan sa ombudsman. Pag submit sa ombudsman, doon na po natapos. Wala na eh. The administrative process, docketing. Nagkaroon ba ng docket number? Wala. Na-replyan ba? Mukhang wala din kasi wala tayong nabalitaan. O rejoinder investigation. Wala eh. Doon pa lang sa complaint, sarado na eh. Ma'am Trisibilia, hello po, no? Hello po. So, Chabit, ano yun? So, yun na yun? Yun na yun? Ayun na yung ebidensya mo na sinasabi mong magnanakaw si PBBM? Tandaan nyo, Kuya Jax, ano nangyari to? Nangyari to, 2014 or 15. Senador pa lang si BBM nun. No? So, wala pa siyang immunity. Di ba? Wala pa. So, yun na yun. Tapos na. And by the way, mga kababayan, ito yung nakakatawa dito eh. Yung ombudsman nun, mga ka-streetwise, no, si Conchita Carpio Morales, appointee po ni Digong. Ni Pinoy, sorry. Appointee po ni Pinoy. Yun nga lang, naabutan niya rin po si Digong eh. Pero nung nag-file po yung kaso na yan, yung ombudsman po nun, appointee po ni Pinoy. At alam naman po natin, mga kababayan, no, na Aquino Marcos nung panahon na yun, kung gusto talaga ni Pinoy na ipakulong si PBBM nun, andali lang po nun. Andali lang. Kung may kasalanan si BBM nun. Ito, para makuha nyo yung point ko, para makuha nyo yung gusto kong sabihin dito. Ito nangyari ito, no, nung EDSA Revolution, 30 years. So, 2017. Tama ba? Hindi. 30 years. Tama ba? Hindi. 2016 ata to. 2016. Bago mag-eleksyon nangyari to eh. Tinan nyo sabi ni Pinoy Po, kasabihan, kasalanan ng ama ay hindi dapat ipataw sa anak. Pero masakit, yung pong kadugo ng diktador sa mahabang panahon ay pwede namang sinabing nagkamali ang aking ama o nagkamali kami. Bigyan nyo kami ng pagkakataong iwasto ito. Pero isipin na lang po ninyo, ito ang tahasang naging pagsagot niya. And I quote, I am ready to say sorry if I knew what I have to be sorry for. Close quote. Kung di man lang niya makita ang mali sa ginawa ng kanilang pamilya, paano tayo nga asang hindi niya ito ulitin? Ang aking nga, thank you na lang. Dahil kahit papaano nagpapakatotoo ka sa pagpapakitang handa kang tularan ang iyong ama. Linawin ko na rin lang po. Hindi ito usapin ng Aquino laban sa Marcos. Malinaw na malinaw sa akin na laban ito ng tama at mali. Ayan So kita natin mga kababayan, no, na talagang ayaw talaga ni Pinoy kay BBM nung panahon na yun.
Ayaw niya talaga. Di ba, especially, meron pa sinasabi itong si Pinoy na kahit anong mangyari, ayaw niya maging vice president si BBM noon. Ayaw niya rin. Gagawa siya ng paraan, wag lang po maging vice presidente po si BBM. Sinabi rin ni Pinoy yun. Oh. So, mga kababayan, ang dali lang pong kasuhan ni BBM nung panahon na yun kung siya po ay sangkot sa PDAP. Tandaan po natin, Aquino ang presidente noon. Ang ombudsman noon, appointed din po ni Aquino. Nakuha niyo yung point ko, mga ka-streetwise? Di ba? So, sino yung nakasuhan ng PDAP? Si Enrile, si Jinggoy, si Bong Revilla, na oposisyon nung panahon na yon. Kaya nga ako medyo na-bullshitan din po ako nun sa PDAP nun . Kasi ang mga nakasuhan lang nun, oposisyon. Totoo naman. Kasi po doon po sa listahan po ni Ben Rodloy, andun po yung pangalan ni ni Drilon . Andun yung pangalan ni Drilon. So bakit si Drilon hindi nakasuhan porket kaalyado ni Pinoy, di ba? Pero by the way, history na po yan, pero di ba? Kung nagawa nga po ni Pinoy yun kay Bong Revilla at saka kay Jinggoy, na oposisyon pa lang nun, paano pa kaya yung kaaway nila sa politikang pamilya? Ang mga Marcos. O, di ba? So, kaya ito sinasabi ngayon ni Chavit Singson na nakasuhan itong si PBBM sa ombudsman, mali yun. May nag-file lang ng complaint sa ombudsman pero hindi po nag-proceed sa kaso. Puta, may pa-girl. May pa-girl ka pa nalalaman. Ayun lang pala sasabihin mo? Ayun na yun? Chavit yun na yun? Actually, ito si Chavit. Di ba? Alam po natin yung pinaghuhugutan nito . Kasi meron po siyang pamangkin na gusto niyang ipasok sa PCSO. Hindi po pinayagan ni Mel Robles na makapasok. Umalay ba natin bakit hindi? O baka hindi qualified? O di ba? Diyan nagsimula yan . Diyan nagsimula yan, mga kababayan . Yung paghihimutok ni Chavit. Pinangakuan daw po siya na ipapasok daw po yung pamangkin niya diyan sa PCSO. ASEC na ngalan daw. Oh. So, kung yun pala na-hire sa PCSO, so okay na, hindi ka nagalit. Paano ko maniniwala sa'yo? O, di ba? Si Boy Mejorada pinakulong ni Drilon dahil may expose. Nga, yung si Boy Mejorada, kasamanwa ko yun sa Iloilo . Ilonggo yan, si Boy Mejorada. Yun nga lang, DDS kasi yan . DDS si Mejorada . So ngayon, mga kababayan, itong si Mejorada kasi, ibang level pa yung ginawa ni Mejorada. Kasi, kung sa vlog mo lang naman ginawa yan, yung mga ganyang mga, yung kay Drilon, mukhang palalagpasin naman yan ni Drilon . Ang problema kasi, isang ginawa kasi ni Mejorada kasi, umabot sa Senado, yung yung expose niya. And by the way, ang mahirap doon sa ginawa ni Mejorada kasi, ito si Mejorada, isa siya sa mga sa mga naging idolo ko nung panahon na yun . Nagsimula po ako sa pagbablog po talaga, isa yan sa mga humulma sa akin sa pagbablog, si Mejorada. Namiss ko na nga yung matanda na yan . So siya talaga siya. Siya tsaka si Coach Jarrett. So, tawag nito. Ang problema kasi ni Mejorada noon, yung naging ebidensya niya from Wikipedia. Tanggal na naman natin yung battery. Ay na problema niya. From Wikipedia po yung ebidensya niya. Hindi man lang kumuha ng ebidensya from public documents. Nag-brownout ba? Nawalan ako ng battery na naman. Ano ba nangyari? Yun. So, bago mawalan ng battery, so yun, so kayo mga babayan, so ano bang akala kasi ni Miyamoto, mabibigyan siya ni Digong ng, hindi, si Bongo kasi yung niya yung pinaka sponsor, parang yung lakad niya yung parang tulay niya kay Digong si Bongo kasi. Alam ko yun kasi kaibigan namin si Mejorada. Oo. Alam namin yun. Di ba?
Kaya nga todo tanggol yan kay Duterte kasi nga, laging attack dog kasi ni Digong yan eh. Yo, so bawalan ako ng battery, pasensya na. So kayo mga kababayan, no? So ano po masabi nyo nga po dito sa sinabi nga po ni Chavit Singson na implicated daw po si PBBM dyan po sa PDAP. So actually, kahit pa paano, na-explain natin ng kahit pa paano, no, itong ginawa nga po ni Chavit, no. So yun, so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. Siyempre, yan po Steam Replay, pa-like, pa-subscribe. Kung makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to.